So, tanong sa akin ni Nats. Magkakasama kami ngayon ni na Cams, di Dory and Nats, dito sa dressing room ko. May photoshoot kasi ako ngayon para sa isang magazine. Si Cams yung makeup artist ko ngayon, while Dory is my stylist. Si Nats and Dee naman, wala lang silang magawa kaya nandito sila. Ang tagal na din namin kasing hindi nagkakasama. Missing in action naman, sina Dylan at Chi. Mga busy para sa upcoming events ng LV. So what? Pagbabalik ko ng tanong sa kanya, habang nakapikit dahil mini-makeupan ako ni Cams. At kwento na ba siya? Tanong ulit niya. Tiningnan ko siya mula sa salamin. Here we go again. Magmula nung mapanood nila yung interview ko, hindi na nila ako tinantanan sa pagtatanong kung may nakwento na ba sa akin si Liam tungkol dun sa Alana Diaz na yun. 3 weeks na nakakalipas magmula na in-interview ako. At ang bilis ng panahon dahil 1 month na kaming kasal ni Liam. Meaning 5 months na lang at tapos na yung pinag-usapan namin. Hindi pa rin. Tipid na sagot ko na lang kay Nats. Oo, hanggang ngayon hindi pa rin niya sinasabi sa akin kung sino yung AD na yun. AD, codename ko yun kay Alana Diaz. Hindi rin kasi naming maiwasang mapagkwentuhan over the phone ng mga kaibigan ko si AD. Kaya ayun, gumawa ko ng codename para kahit paano at kasama ko si Liam, we are free to talk about her. Kapag nagtatanong si Liam kung sino si AD, sinasabi ko na ng kaibigan ko. Knowing Liam, bigyan mo lang siya ng kahit anong lame reason, itigil na yun ng kakatanong, lalo na kung hindi siya masyadong interesado. Bakit kasi hindi mo na lang siya tanungin about AD? Sabi ni Cams. Kapag tinanong ko siya, syempre magtatanong din siya kung paano ko nakilala si AD. Di mag-i-explain pa ako. Tapos tatanungin niya kung bakit ko tinatanong, di ba? Maliwanag ko sa kanila. Ang sabihin mo, natatakot ka lang na itanong sa kanya kasi hindi mo alam kung anong i-react mo kapag nag-umpisa na siyang magkwento about ton kay AD. Sabi ni Dory habang inaayos yung wardrobe ko. Tama, nakulira. Umamin ka nga. Mahal mo na ba yung si Liam? Biglang pagsasalita ni Dee na kanina pa nagbabasa ng magazine sa isang sulok. Simpleng nakikinig rin pala to sa usapan namin. Dahil sa sinabi ni Dee, bigla nila akong tingnan tatlo. Crush ko lang siya, okay? Sabi ko na lang. Loka-loka, ano ka, high school? Feeling teenager ka, girl. Crush your face, magta-24 ka na next month, girl. Kung makapagsabi ka ng crush dyan. Pabirong sabi sa akin ni Nats. At talagang may halong kilig pa yung pagkakasabi niya ng crush ko lang siya. Lande. Dagdag pa ni Cams. At yan, pinagtawanan na naman nila ako. Di I like him, not love, okay? Sabi ko na lang, para tumigil na sila. Sus, sabi mo eh. Sabi ni Dee na nagpipigil ng tawa. Saka ano ba naman kayo? Hindi naman big deal kung sino si AD. Liars go to hell. Hilit ulit ni Dee. Ewan ko sa'yo, Dee. Minsan ka na nga lang magsalita, wala ka pang nasasabing maganda. Inis na sabi ko sa kanya. Totoo naman kasi lahat ng sinasabi ko. Pagtatanggol niya sa sarili niya. Kung hindi big deal si AD, bakit magmula nang malaman mong ex-girlfriend siya ni Liam, hindi ka na mapakali na makilala siya? Tanong ni Nats. Curious lang ako kung anong itsura niya. Gusto mong malaman kung dapat ka bang ma-insecure sa itsura niya? Tanong ni Cams. Hindi no. Bakit naman ako ma-insecure? Bakit defensive ka? Sabi ni Dory. Ewan ko sa inyo. Huwag na nga natin siya pag-usapan. Anyway, malapit na ang LV event. And I'm sure bongga na naman yung ginawa nila Dylan doon. Pag-iiba ko ng topic. Changing topic, ha? Sabi ni Dee at nagtawanan na naman sila. Oo nga eh. Excited na ako. Isasama mo ba si Liam? Tanong ni Nats. Yup, pumayag na siya. First public appearance namin yun as a married couple. And first event together. Alam niyo naman si Liam, ngayon na ulit makikipag-socialize. Oh, first time na may ka-date ka sa isang event.
Pang-aasar sa akin ni Dory, sabay abot sa akin ng black leather pants. O suot mo na to para makapag-start na, sabi pa niya. Black leather pants lang ang isusuot ko sa photoshoot. Teka, alam ba ni Liam na yan lang isusuot mo? Tanong ni Nats. Hindi. Sabi ko at naglakad na ako papunta sa CR para isuot yung pants. Paano kapag nakita niya? Baka mamaya magalit yon. Kasi di ba mag-asawa na kayo? Dagdag ni Nats. Hindi naman niya makikita na suot ko to, hello. Hindi naman yung nagbabasa ng fashion magazine. Paliwanag ko habang nasa loob. Baka lang naman magulat yung tao, Lira. Sabi ni Kams. Alam naman niyang model ako saka ilang taon ko nang ginagawa to. It's my job. Bakit? Sanay ba siya nakikitang nakatopless ka? Sabi ni Dory at narinig ko nagtawanan sila. Lumabas ako ng CR at binato ko sila ng hanger. Asar talaga. Hindi no, tigilan niyo nga ako. Kanina pa kayo Medyo naiinis kong sabi. Sus, okay lang naman yun kasal naman kayo. Lumabas na ako ng CR at suot yung black leather pants at sando. Pumunta ulit ako sa harap ng salamin at inayos ni Kams yung buhok ko. Sira talaga kayo. After ng photoshoot, dumiretso na ako sa Heavenly Food Restaurant. Saturday kasi ngayon, kaya naman nandun siya. Tulad na napag-usapan namin bago kami ikasal, tutulong siyang i-manage yung restaurant. At syempre, tuturuan siya ni Daddy. Kaya every Saturday dito kami nagdi-dinner kasama si Daddy. Every Sunday naman doon kami sa bahay ng parents ni Liam. Si Mami Ali kasi gusto niya. Palagi kami may bonding time. Syempre mawawala ba naman yung pagchichikahan namin ni Ate Zubia. Every Sunday din nag-uusap kami. At salamat sa Skype. Sa Heavenly Food Restaurant. Good evening, Ma'am. Bati sa akin ni Manong Guard. Nang dahil din sa fresco na ginawa ko 3 weeks ago, alam na ng lahat na ako na yung anak ni Chef G. Akala ko nga magiging mahirap dahil pangit yung kalalabasan ng pagsasabi ko ng totoo. Pero mali ako. Magmula nung sinabi ko na siya ang daddy ko, lalong dumami yung nagpupunta dito sa restaurant namin. Marami ring dumarating na invitations kung pwede kaming ma-interview. At syempre, hindi pa rin nawawala yung mga negative comments. Pero all in all, masaya ako. Dumiretso ako sa kitchen at naabutan sina Daddy at Liam na busy sa pagluluto. Hey, what's for dinner? Pagpaparamdam ko sa kanilang dalawa. Agad naman silang lumingon at ngumiti sa akin. Lumapit si Liam sa akin para halikan ako sa pisngi. Hello there, gorgeous. Bati ni Liam sa akin. Miss me? Tanong ko sa kanya. Not really. Pabirong sabi niya. Mahina ko naman siyang hinampas sa balikat. Ganito kami kada makikita. Siyempre kailangan namin ipakita na we are in love with each other. Pero kapag kaming dalawa na lang, simpleng hey, hi, what's up? Yun lang ang batian namin. Lumapit din si Daddy sa akin at hinalikan din ako sa kabilang cheeks. At hinag ko naman siya. Yun lang muna ang magagawa ko, ang yakapin siya para kahit papano pagtakpan yung mga panlolokong ginagawa naming dalawa ni Liam sa kanya. 5 months na lang. I miss you, Dad. Sabi ko sa kanya. I miss you more. O siya, pumunta na kayo ni Liam sa VIP room at ipapaserve ko na yung mga dinner natin. Sabi sa amin ni Daddy. Sinunod namin yung sinabi ni Daddy at nauna na kami ni Liam sa VIP room. Naglakad na kami na magka-holding hands. Sa isang buwan naming magkasama ni Liam, parang naging normal na lang sa amin ang pag-holding hands. Kaya naman tinanggal na namin sa L&L terms and condition namin na holding hands will do maximum of 1 minute. Sa VIP room. How was your photoshoot? Tanong niya sa akin habang hinihintay namin si Daddy. It was great. The Nats were there. Wala kasi silang magawa kaya naman nagpunta sila doon para lang manggulo sa amin ni Kams and Dory. Konting kwentuhan. And napag-usapan din namin yung upcoming LV event. You know, we have to congratulate and support Dylan and G. Sila yung organizer remember? Pagkukwento ko sa kanya. Siyempre hindi ko sinabi na pinag-usapan namin yung ex-girlfriend niyang si AD. That's good. Mukha nga nag-enjoy ka.
Kailan naman daw lalabas yung magazine? I want to see it. Nakangiting sabi niya. This April. Bibigyan naman nila ako ng copy so papakita ko na lang sa'yo. Nakangiti kong sabi. Wait. Sabi niya bang gusto niya makita at sinabi ko bang ipapakita ko? Oh my. Ngayon ko lang naalala na suot ko doon. Patay ako nito. Napaka-conservative pa naman ni Liam. Liam, ano kasi? Sasabihin ko ba? Bakit? Tanong niya. Iyaan na nga. Sasabihin ko na lang. Maiintindihan naman siguro niya na parte lang trabaho ko yun. At hindi naman malaswa yung pagkakakuha. Nakatakip naman yung kamay ko sa hinaharap ko. Tsaka may takip din na necklace. Actually kasi baka hindi mo lang magustuhan yung kuha ko. Kaya wag na lang. Ano ba yan? Ang hirap palang sabihin ng diretso. Bakit naman? Dati-dati kapag may photoshoot ka, ikaw pa yung pumipilit sa akin na tingnan ko. Yung mga pictures mo. Nagtatakang sabi niya. Kasi black leather pants lang yung suot ko doon and a necklace. Medyo mahina kong sabi sa kanya. Kahit nga si Daddy hindi nakikita lahat ng mga kuha ko eh. Pili lang yung pinapakita ko kay Daddy. Kasi naman, baka mamaya kapag nakita niya na naka-brusher lang ako or topless, sa mga photoshoot ko baka patigilin ako sa pag-model. Lalo na sa bench, naka-undergarments lang ako palagi doon. Nakabalandra pa sa EDSA yung billboard ko kapag summer. Buti lang hindi doon lumay ni Daddy. You mean, wala kang suot na pang taas? Taas kilay na tanong sa akin ni Liam. Necklace. Mahina kong sagot. That's all? Tanong niya ulit. Tumangulang ako. You know, I'm a model so trabaho lang yun. At saka wala naman yun eh. It's very common naman sa isang model na mag-post ng ganun, right? And besides, 2029, it's summer. So ganun. Saka ang tagal ko na ginagawa yun and sunod-sunod na paliwanag ko na pinutol niya. But you're married. Kapag kasal na, hindi na pwede mag-post ng ganun. At saka hindi naman malaswa yung pagkakuha eh. Hindi naman kabastos-bastos and wala namang nakikita. Bakit yung iba kahit kasal na, wala namang problema kung mag-post sila ng ganun? Pangangatwiran ko sa kanya. You don't understand, Lira. I'm your husband. Sabi niya. You know what? I don't get it. Ako yung hindi mo maintindihan. I'm a model. Sinabi mo na porket model ka, okay lang na mag-post ka ng ganun? Na dapat okay lang sa akin dahil trabaho mo yun? Na kahit may asawa ka na dapat ka pa din mag-post ng mga ganun? Dahil matagal mo nang ginagawa, yun ba yung hindi ko maintindihan? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Oo, dahil alam mo naman na magmula ng umpisa model ako. At may pagkakataong kailangan ko mag-post ng ganon. Hindi naman ako papayag kung alam kong kabastos-bastos yun eh. Hindi mo ba naiintindihan yun? Tanong ko sa kanya. Kasi naman nakakairita. Yun lang nagagalit na siya sa akin. Ano naman pang problema dun? At saka isa pa, ang dami namang model dyan na nagpo-post ng ganon. Sa akin nga walang nakita eh. Ang labo niya. Dapat professional siya pagdating doon dahil tulad ko nagtatrabaho din siya. Alam kong model ka. Alam ko kung anong trabaho mo. Naiintindihan ko yun. Pero sana naman intindihin mo din ako. Yung asawa mo. Sino ba ako, Lira? Hindi ako isang celebrity na sanay sa mga ganyan. Businessman ako, Lira. Halos lahat ng taong nakapaligid sa akin, puro professionals. Ano sa tingin mo yung sasabihin sa akin ng tao kapag nakita nila na yung asawa ko ay nagpo-post ng nakatopless? And you are married, Lira. May limitasyon na kung hanggang saan dapat mong ipakita sa public. There, lumabas din yung hindi ko daw maintindihan. Reputasyon niya pala. See? Reputation mo lang palang inaalala mo. Sinasabi mong hindi professional yung mga nakapaligid sa akin, ganon? Sinasabi mo din ba na wala akong moralidad dahil kasal na akong tao eh? Nagpo-post pa ako ng ganon? Now tell me, Dia, kung sino ang hindi professional sa ating dalawa ngayon. Ako, na ginawa yung isang bagay na sa tingin ko naman ay walang masama. O ikaw na inaalala yung reputasyon mo.
kesa sa intindihin yung trabaho ng asawa mo. Yun na nga eh. Asawa mo na ako. Hindi na lang ikaw ang mag-isa magdi-decide para sa sarili mo. Baka nakakalimutan mong hindi naman talaga tayo mag-asawa. Lumabas na sa bibig ko yon bago ko pa naisip na hindi ko dapat sinabi yon. Pumasok si Daddy sa VIP room. Kaya naman hindi na nakasagot si Liam. Tahimik kaming dalawa. Ayaw naming ipahalata kay Daddy na kagagaling lang namin sa pag-aaway. Sorry, medyo natagalan ako. I know, gutom na kayong dalawa. Let's eat. Sabi ni Daddy sa aming dalawa. Tumango lang si Liam sa kanya at nitian ko na lang si Daddy. Nag-umpisa na kaming kumain. Si Daddy lang nagkukwento. Ako, nakikinig lang at nagbibigay ng konting comment. Tapos mag-a-agree naman si Liam. After ng dinner, umuwi na din kami ni Liam. Tahimik lang kami ni Liam buong biyahe. At hanggang makarating kami dito sa bahay niya. Dumiretso na ako sa kwarto ko. Hindi ko kasi mapigilang mainis dahil sa rason niya kung bakit siya nagagalit. Ang labo niya lang. Siya nga dapat yung makaintindi sa akin dahil professional siya pagdating sa trabaho. Tapos biglang ganon. Ay, saka, asawa ko siya, diba? Dapat maging supportive siya sa akin. At naiinis din ako sa sarili ko dahil sa nasabi ko sa kanya. Dahil sa hindi ako makatulog, sa inis pa rin kay Liam. Bumaba ako sa kitchen para uminom ng gatas. Binuksan ko yung rep at kinuha ko yung fresh milk. Nakita ko din yung chocolate cake. Kaya naman kinuha ko din yan. Agad ako nagsali ng gatas sa baso ko at inumpisahang kumain ng cake. Tataba ka niyan. Natigilan ako sa pagsubo ng cake nung narinig ko yung boses niya sa likuran ko. Hindi ko nalang pinansin at nagpatuloy ako ulit sa pagkain. Maya-maya lang ay may kamay na may hawak na tinidor at kumuha dun sa cake ko. Sino pa nga ba? Tiningnan ko na lang siya. Hindi ko pa kasi alam kung paano ko siya kakausapin. Kumain lang kami ng tahimik habang inuubos yung cake. Walang nagsasalita. Gusto ko din mag-sorry sa kanya dahil hindi ko muna siya kinausap kung okay lang ba sa kanya yung gagawin kong photoshoot. Aminado na din ako na may mali ako. Tama siya. Kasal na ako sa kanya. Hindi na lang ako yung magdedesisyon. Dahil sa bawat desisyon na gagawin ko, dapat kong sabihin sa kanya dahil asawa ko siya. Sorry. Sabay naming sabi. Natahimik uli kaming dalawa. Wala na naman gustong magsalita. Naghihintayan na naman kami. Liam, sabay na naman kami. Sige, ikaw muna. At naulit pa. Natawa na lang kaming dalawa. Sinenyasan niya na ako na lang yung una magsalita. Kaya naman ako na yung una nagpaliwanag. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Kasi naman, magmula nung nag-start ako sa karir ko, ako lang yung nagde-decide kung okay sa akin yung concept na isang shoot na gagawin ko. Hindi naman ako nagsasabi kay Daddy. Kaya yung kanina hindi ko na din sinabi sa'yo. Kasi para sa akin it's not a big deal. Dahil alam kong maiintindihan mo ko. Sorry. Paliwanag ko. Sorry din, medyo na-offended ka sa sinabi ko kanina. Hindi lang talaga ako sanay sa ganong bagay. Alam mo naman na wala ako sa limelight. Kaya at first hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan ganon. Sorry kung naging unprofessional ako kanina. Alam ko naman yun eh. Diba nga dapat you're cool with it? Because your ex-girlfriend is a model. Sabihin niyong hindi ko nasabi yun. Shoot, bakit ba ang daldal ko? Biglang sumeryoso yung mukha ni Liam. How did you know? Seryosong tanong niya sa akin. Tinanong lang sa akin ng isang reporter dati. Kung kilala ko si Alana Diaz. And sabi sa akin na isa rin pala siyang model. So dapat okay lang sa'yo kung may mga ganun akong kuha, di ba? Medyo alang ang sabi ko sa kanya. Yes, she is a model.
But she's different. At never siya nagpakuha na nakatopless. Sabi niya at umalis na ng kitchen. Problema niya, anong pinagkaiba ni AD sa iba pang model? Labo niya talaga. Sinabi niyang wholesome yung ex-girlfriend niya at ako hindi. Lalo lang ako naintriga doon sa AD na yun. Nabanggit ko lang yung pangalan niya, bigla na lang nag-iba yung mood ni Liam. Bakit pakiramdam ko apektado si Liam? Ano bang nangyari sa kanila? Abangan ang susunod na episode. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Kwento ni Miray.